Eto na ang malaking balita patungkol kay LeBron James sa kanyang free agency. At Giannis Antetokounmpo, eto na kanyang napiling team para mag-sign sa Boston Celtics. Marami pang balita patungkol dito sa mga trade na rumors mga idol. At kasama na rin dyan ang pagbabago ng roster ng Los Angeles Lakers sa next season. So magtatapos na nga dito mga idol ang kontrata ni Kevin Love sa Utah Jazz ngayong June 30. Hindi naman dito mabigat sa Los Angeles Lakers kung sakali man na dito siya pipirma ng kontrata. Dahil nagkakahalaga lamang ito ng 3 to 4 million annually. Hindi na rin kasi ito productive ang 37 years old na si Kevin Love. Sa kanya naman dito naging season mga idol sa Utah Jazz, nag-average lamang ito ng 6.7 points per game in 6 minutes of playing time. Mababa na rin ang kanyang shooting percentage sa 37% lamang sa field. Sa tres mostly, dito nagkakapitalize si Kevin Love at hindi na rin siya nagtitreat sa 2-point area sa ngayon. Pero ayon naman dito kay Mark J. Spears ng ESPN reporter, may isa sa katuparan lamang ang planong ito kung sakali man nababalik itong si LeBron James sa Los Angeles Lakers. Dahil 4 na season na magkakampi itong si LeBron James at Kevin Love sa Cleveland Cavaliers simula noong 2014 at 2016 at nalo naman sila ng NBA Championship noong 2016 mga idol. Malaki ang naging papel ni Kevin Love noon na isa sa mga important ng Cleveland Cavaliers na kung saan nakuha nga nila itong kampyonato at may comeback nung kalaban nila itong Golden State Warriors na kung saan nag-average siya ng 14.7, 8.8 rebounds, 2.1 assists and 41% mula sa beyond the arc. Mas lalo pang nabigyan ng malaking kahulugan ng rumor na to lalo na nagkasama sila ni LeBron James nung isang araw at ilang mga miyembro ng Cleveland Cavaliers at kasama nga dyan itong si Kevin Love. Pero ito pang isang malaking tanong kung ano naman ditong mangyayari sa rumors na ito ang pagkuha nila sa pinabalak nila ditong si Lolo Bron dahil eto naman yung malaking problema ng Warriors dahil nasa under luxury tax. So in short mga idol no, mahirapan silang makakapag-create ng sapat na cap space para makuha nila itong si LeBron James itong Dub Nation. Kaya nag-iisang option lamang mabigyan lang itong si LeBron James ng 15.1 million annually. Sigurado hindi naman dito papayag na malaking massive na pay cut itong si LBJ. Pero depende na rin sa kanya yan no kung gusto niya talaga ditong makasama sa isang kuponan itong si Stephen Curry dahil halos parehas lang naman sila dito ng goal ang makakuha ng pang-5 kampyonato. Yun nga lang kung papayag itong si LeBron James para kunin yung ganyang kaliit na sahod at mga ilang mga fans naman dito ng Cleveland Cavaliers na umaasa ditong bumalik itong si LBJ na makapaglaro siya muli sa kanyang sariling hometown bago ito magretiro. At eto naman isang malaking rumors mga idol, Giannis Antetokounmpo mapupunta na nga ba sa Boston Celtics? Eto, pakinggan natin dito mga idol ang sinabi ni Brian Windhorst ng ESPN. I think Boston has, from what I understand, Boston is trying to make it well known that the word offer has never passed through their lips. Right, which is why you've got to be careful when you hear information out of Boston, thinking you got to price that into your evaluation of it. So, sure they've had conversations, but I think they're avoiding the word offer. Well, so yun, hindi naman dito malayong offer ng Boston Celtics itong Milwaukee Bucks para makuha nila ditong si Giannis Antetokounmpo kapalit itong si Jaylen Brown. Isang mabigat rin dito na trade ang gagawin ng Boston Celtics papunta sa Milwaukee Bucks. Pero wala naman ditong talo mga idol ang Boston kung sakali man na makukuha nila itong si Giannis. Dahil desidido na talaga na magpa-trade itong si Giannis at umalis na dito sa Milwaukee Bucks. Marami tayong mga abangan mga idol ang mga pagbabago ng mga NBA teams ngayon off-season.